strong. Kasya buddy. Ha? Di. Kasya. Papasok ba dito, Edwin? Papasok. Papasok. Ah. Hindi kasya ano. Huwag na, hindi na ako lalabas. Tambay mo daw. Saan? Wala dyan. Tambay. Ah, sige. Sige. Yan mga kamaster, ang sikip, may sasakyan pa sa harapan kung saan yun sana yung buwelo ko paglabas, pero igagayad naman ako ng aking tatay, kaya kampante tayo. Yan o, ganyan lang ang pagkontrol ng clutch mga kamaster. Mga kamaster, as per requested ng mga subscribers ko dyan na mag-drive naman daw ako ng barefoot. So ayan na nga po, pinagbigyan ko na kayo mga kamaster. Ikot lang po tayo, and city driving lang po, para kahit papano merong mga clutch control na mangyayari sa traffic.
lang po mag-drive mga kamaster. Tignan nyo na lang po yung paa ko, din yung pagkambyo ko, din yung pag-apa ko sa accelerator. Basic lang po. Ang talagang dapat na pinag-aaralan nyo sa pagdadrive mga kamaster is yung mga daan, especially kapag kayo lumuluwas sa mga Manila, dahil grabe ang hirap ng mga daan dun. Pag sobrang bagal na mga kamaster, mag gear 1 na lang kayo. Pero pag yung medyo umaandar pa naman, and mataas-taas pa yung RPM niya ng konti, kahit di niya ibalik sa 1, kaya naman ng tuya. Kaya pansin nyo, hindi ako minsan kumakambyo ng mga gear 1. Tinitimpla ko na lang siya ng gear 2. Pag mga kantong ganyan mga master, blind spot, minor kayo dyan, kagaya nito. Yan. Kasi kailangan nga self defense or defensive driving pala, hindi self defense. Kumbaga, kayo na lang yung mag-ingat sa sarili nyo mga kamaster. Kasi kalimitan o karamihan, hindi ko naman nilalahat. Karamihan kasi, especially sa mga e-bike user, na kapag mga blind spot, dire-diretso yan, liliko na lang basta yan, walang pakialam yan. Kasi karamihan sa mga natutong mag-e-bike is natuto lang sila magpaandar, but dating on the other side mga kamaster, hindi sila marunong maging defensive driver, kaya marami na disgrasya pagka nakatapat sila na medyo kamote rin yung driver ng 4 wheels or ng mga motor. Kaya kayo, basta mga blind spot mga kamaster, minor na lang kayo kagaya nyan, especially sa mga school zone, pedestrian lanes, minor na lang kayo mga kamaster. Ikot lang tayo hanggang siguro Pasita. Try lang natin mga kamaster, sama na natin yung traffic niya para makita nyo yung clutch control ng paa ko. Ang inaaral kasi talaga sa pagdadrive mga kamaster para sa akin is yung daan, kasi mahirap yung hindi mo alam yung pupuntahan mo lalo na maraming mga mahuhuli, tapos pa mali-mali ka ng mga pasok ng mga island or pag U-turn, huli ka ng huli. Okay lang mga huli kung may pambayad ka na lagi, pero kung hanggat maaari, syempre, di ba, ayaw natin yan. Yung minsan nga tama pa nga tayo sa daan pero hinuhuli pa rin, di ba? Pansin nyo mga kamaster, hindi na ako nagbabalik ng 1 pag medyo mga tulit-tulit pa. Yan, pag mga blind spot, minor lagi.
na tayo ng subdivision mga kamaster. Nakita ko na rin sa inyo kung paano mag-drive sa isang city driving. Road test lang to mga kamaster, o road trip. Boom boom. Yan o, kagaya niya mga kamaster. Traffic na, di ba? Pag mga ganyan traffic, diyan kayo masasanay sa clutch control. Kasi diyan lagi yung stop and go. Lagi kayong neutral na, neutral gear 1, neutral gear 1, ganyan. Yan, pag mga pedestrian, mga master, slow down kayo lagi diyan. Kahit wala kayo nakikita ng mga taong dumadaan. Kasi pedestrian nga yan eh. Dapat dyan giveaway yan. Bagal lang ng jeep. Grabe talaga ang mga jeep eh. May bumagawa. Iwan ulit. Ganyan lang yung mga master. Stop. Neutral. Okay, iwan ulit. At ang clutch. Ganun lang mga master. Neutral. Kasi pigil na naman. Gear 1. Every time natitigil kayo mga kamaster, mag-neutral kayo. Para hindi rin kayo nangangalay sa clutch o napapagod. And hindi rin advisable na ibabad nyo lagi ang clutch kahit na pasaglit-saglit na tigil lang yan mga kamaster. Kaya dyan nagkakaroon ng pagkasunog ng clutch. Kaya hanggat maaari, neutral kayo lagi.
lamig. Sana magustuhan nyo tong vlog na to mga kamaster, kahit na simpleng road trip lang to, kasama kayo. Solo man ako dito sa sakyan, pero alam ko na marami akong kasama, marami akong sinasakay dito dahil nandiyan kayo. Though pinapanood nyo lang ako, pero alam ko kasama ko kayo. Ganyan lang yan mga kamaster. Huwag nyo magaling maging pangit na driver. Yung overtake ng overtake, counterflow, pangit yan mga kamaster. Makakarating naman kayo sa pupuntahan nyo kahit na hindi kayo maging matuloy. May lobo pang dumaan. Yan, pag sobrang bagal na kasi, kaya napapansin nyo, inuuna ko clutch. Yun para lamang hindi mamatay yung makina. May mga instances kasi na hindi naman porke inuuna yung clutch bago magtigil, mali na. Depende rin sa sitwasyon mga kamaster. Pero pagka matuling kayo and magtitigil kayo from matuling, patigil, unahin nyo mag-brake. Ayan, kagaya nyan, may liliko sa kaliwa, papuntang kanan natin. Minsan, pagbigyan nyo na yan para hindi na rin magtagal ang traffic. Yan, pedestrian. Kayong pupwesto sa pedestrian mga kamaster, kasi tawiran niya ng mga tao. Bigyan niya ng way ang mga tatawid. Grabe ang traffic talaga dito sa Perpetua. Kaya dito pa lang masasanay ka na sa clutch control eh. Yan ang mahirap eh, ang mga motor dikit ng dikit, dikitan ng dikitan. Uy, bobo. Wala akong sounds ngayon mga kamaster. Sounds ng radio kasi baka makapiright tayo. Gagawan ko na lang to ng background sounds. Or pwede, hindi na rin, para mas rinig nyo yung engine sound.
mag-aandar kayo mga kamaster, iwasan yung mag tailgating o yung tutok na tutok. Pero yung mga ganitong mga traffic, okay lang yan para hindi rin nakakasingit masyado ang mga nakamotor. Kasi nakakainis din minsan ang mga nagmumotor eh. Sisingitan ka ng sisingitan sa unahan mo eh. And minsan sa sobrang singit, kahit na hindi kasya, pinipilit, sumasabit. Diyan nagkakaroon ng problema. Imbis na driving ka lang ng nag-enjoy, enjoy driving ka lang sana, pero oops, yun, ganun ang mangyayari mga kamaster pagka hindi mo na control or na biting point ng maayos. Magjo-jerk yung sasakyan. Kaya hanggat maaari, pag-aralan nyo yung biting point ng sasakyan nyo, kasi hindi naman lahat ng sasakyan is pare-parehas ang biting point position. Merong malalim, merong mababaw, merong kalahati. Hindi porke sanay na sanay ka na sa sasakyan mo, eh pag gumawa ka ng ibang sasakyan, kayang-kaya mo na agad. Hindi ganun yan mga master. Pero madali lang yun. Kumbaga, pag na-control mo na yung clutch mo, dali na yun. Kumbaga, ano na lang, adjust ka na lang sa sarili mo. Dali, sarap mag-drive ng manual talaga mga kamaster. Para sa akin. Pero nagdaratingan na ngayon ng mga electric vehicle na napakagaganda mga kamaster. Kahit na ako, natetempt din ako eh na sayang, nag-EV na lang sana ako, lalo pa ngayon na, na mahal ng gasolina, di ba? Sabihin na natin, oo, yung 300 kilometers na pinopromote nila is mga 300 pesos lang magagastos mo sa kuryente. Napakalaking tipid ng mga kamaster. Kaya lang ang problema kasi wala pang mga siguro sanay na sanay gumawa niyan, or meron man baka hindi rin ganong pahuhusay pa, baka pag-aralan pa yung sasakyan mo. Plus yung baterya niya mga kamaster, yun yung napakamahal doon. Do maganda nga ang electric vehicle kasi less emission, walang usok, nakakatulong sa ano natin. Yun, kagaya ng jeep, grabe ang usok nun, di ba? Pero wala na din eh. Kasi kumbaga late na rin yung EV eh. Kung noon pa sana nila ginawa yun, eh di sana maayos-ayos pa yung ozone layer natin. Kaya lang, tagal na taon, tagal na panahon na puro internal combustion engine tayo mga kamaster. Kaya kahit na ayusin pa nila ngayon yung ecosystem natin, wala na din, medyo late na rin. Though, makaka-apekto rin yung makakatulong, pero malaki na rin yung na-damage.
nagmumotor, yung nagka-counterflow. Pag kayo tatawid mga kamaster, bago kayo lumagpas sa hood ng mga sasakyan na latawiran nyo, tigil muna kayo. Silip kayo kaliwat kanan kasi yung mga nagmumotor, minsan hindi yan nagme-minor, dare-diretso yan. Kung ikaw dare-diretso ka rin sa nilagpasan mong kotse o tinawiran mong kotse, nagka-tsempong nagkatapat kayo, huli ka, kawawa ka, nadamay ka pa. Kaya naging maingat din po tayo mga kamaster, especially sa mga commuters natin dyan na tumatawid lang po ng basta-basta. Maging alerto po kayo lagi dahil nga po sa mga nagmumotor. Siguro ikot lang tayo mga kamaster sa Robinson's Galleria. Uy, umambon. Isa pa yan sa maganda sa nakakotse or naka 4 wheels. Hindi ka mababasa. Unlike sa nakamotor ka lang, patay ka na. Wala na aabutin mo. Magbabike sana ako exercise kasi makulimlim kaya lang pansin ko nga parang uulan na yan nga, umulan na. Lagi ako nagbabike mga kamaster, doon lang sa subdivision, paikot-ikot lang para na-exercise din yung mga katawan mga kamaster, kasi kailangan din ine-exercise ang katawan. Grabe traffic dito sa Olivares talaga. Yung stoplight dito, ang tagal umanda. Kahit na naka-go tayo, maging alerto pa rin kayo mga kamaster, dahil kagaya niyan, may mga nagbabike na tumatawid kahit na alam na naka-go tayo. Kumakat si Idol. Umaandar pa naman yung sasakyan mga kamaster, ito na lang kayo, kaya naman yan. Ikot lang tayong Robinson's Galleria. Bigyan nyo na yung mga ganyan mga kamaster.
kasi hindi naman tayo nagmamadali eh. Nagro-road trip lang naman tayo. Napapabigla ako ah. Nasala yung mga clutch timing natin mga master. Kaya pansin nyo nagja-jerk minsan. Yan ang manual. Pagka pangit kang mag-clutch timing o mag-clutch control, makalutag talaga yung sasakyan mo. Yan, pag mga ganyan truck mga kamaster, keep distance kayo sa ganyan. Especially ganyan, grabe. Takot yan. Pagka magkanda hulog yan sa sasakyan. Kaya hindi ako masyadong natutok sa mga ganyan. Puro bakal yan. Kaya lang, pagka mga talagang tigil na tigil, abutin mo talaga. Kailangan mo na rin pumutok. Pero pag naandar, distance kayo mga kamaster. Huwag maaari. Buti na lang may traffic dito. Hindi masyadong ano. Yan, may mga ganyang motor. Yung maka-counter view sa gitna. Napakadelikado niya pag may mga tumatawid, mga kamaster. Yan, yung mga ganyan, mga kamaster. Mabilisan yan. Ligo tayo. Unahan na natin. Oops, yan. Tek, buti na lang. Mga ganon, mga dapat alerto kayo sa ganon. Mabilis dapat ang mga paa nyo.
ating destination, Robinson's Galleria mga kamaster. Tapos niyan, ikot na tayo pauwi. So sana nagustuhan niyo yung ginawa kong video para sa inyo, which is driving with barefoot only. Actually, hindi naman advisable na mag-drive kayo ng nakapaa mga kamaster. Oo, masarap nga sa pakiramdam. Naramdam niyo yung apak niyo sa brake, sa clutch, and sa accelerator. Pero hindi yan advisable. At maaaring mag-drive kayo ng maayos na sapatos. Uwi na tayo mga kamaster. Nag road trip brum lang tayo. Nikot lang tayo. Dali lang mag-drive na mga master. Pag mga medyo pababa, ay di na kayo magkampi dyan. Pero pag aarangkada na kayo, siyempre, kakampi na kayo. Ayan, mga blind spot. Alayan ko kayo dyan kasi yung mga motor.
mag-drive ng Toyota Wigo mga kamaster. So actually lahat naman ng sasakyan, especially kung bago yan, sarap talaga yan. Sarap mag-drive ng maganda, kondisyon, malamig ang aircon. Relax na relax ka lang mga kamaster. Para ka lang din nasa bahay nakaupo. Then nag-aapa ka lang dyan. Pero kung saan ka naman nakakarating. Sarap yun mga kamaster. Olivares na lang Makali ko para hindi na ako mag-highway mamaya. Or pwede rin dun din sa dinaanan ko. Sige, dun na lang din. Diretso lang din tayo mga kamaster. Patuloy ng sasakyan mga kamaster. Kaya hanggat maaari, pag tumatakbo kayo, maintain speed lang or slow speed lang kayo lagi. Kumbaga yung speed na yun, takbo nyo is madali lang kontrolin. Kasi pag dumating kayo sa point na yung speed nyo is halos mahirap nang kontrolin, dyan yung nagkakaroon ng aksidente. Ang mura ng gasolina sa uno, 57, kaya lagi kami nagpapagasolina dyan eh. Tayo sa stop and go. Pag nag-drive ka ng 4 wheels mga kamaster, at lalo nang galing ka lang sa mga motor, bisikleta, tricycle, diyan ka matututo or diyan nadarating yung mga time na maiinis ka na sa mga motor. Kasi may experience mo na yung grabe kang tikitan ng mga motor, grabe kang singitan, grabe kang hikat. Kasi malaki na yung dala mo eh. Hindi ka na basta-basta pwedeng magpasingit-singit lang.
hindi ko na ikakat tong video na to mga kamaster, para feel na feel nyo din yung mula umpisa hanggang pag uwi ko, eh para din kayo nagdadrive at para din kayo nakasakay sa akin mga kamaster. Para lang tayo nagkukwentuhan sa sasakyan, sa loob ng sasakyan. Sana naririnig niyo yung boses ko. Hindi. Kasi wala akong external mic eh. Pero parang pagkaka-advertise ng Insta360 is maraming mic ang X3. 4 mics yata. Parang pag ganun pagkakaalam ko. Kaya sana yung mga sinasabi ko dito ay naririnig nyo. Nababagalan kayo sa driving system ko or driving habits ko, eh nag-iingat lang ako mga kamaster. Tingin nyo yung driving ko mga kamaster? Medyo may pagka-jerk ba? Medyo nahihilo ba kayo sa drive ko? Comment down below lang kayo mga kamaster. And kung nagustuhan nyo naman yung driving habits ko, kung kalimutang i-hit yung like, share and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Yan, sa mga jeep, kaya masyadong tututok dyan mga kamaster, kasi minsan bigla-bigla yung umaatras. Kaya wala din eh. Sabihin na natin, ang gaganda ng mga safety features ng mga bagong sasakyan. Nandiyan yung mga may hill start assist, ABS, sabihin na natin lahat ng safety nasa sasakyan mo. Kaya lang, yung mga nakakasalamuha mo rin sa kalsada ng mga sasakyan is mga luma, which is basic lahat or manual lahat, kagaya ng mga jeeps, tricycle, e-bike. Kaya kahit gaano kaganda yung sasakyan mo mga kamaster, dapat maingat ka pa rin sa sarili mo, especially sa sasakyan mo, dahil sasakyan mo yan eh, pinaghirapan mo yan, inipon mo yan bago mo yan nabili.
Siyempre, sino ba naman ang gustong masugatan ng kanyang sasakyan? One year na si Silky, pero till now sobrang sarap pa rin i-drive and wala pa rin galos. I'm not saying na mahusay ako o magaling mag-drive. Walang magaling mag-drive, mga kamaster. Yan ang tandaan nyo. And yan din lagi ang palaging pinapatanda sa akin ng tatay ko. Kahit na ang tatay ko is tumanda na sa pagmamaneho. Walang magaling mag-drive. Basta mag-iingat lang kayo lagi, mga master. Yun ang importante. Nakita kung go pa ako Yun, go pa tayo. Abot pa. Pasensya na kayo, mga master. Medyo nakakatingala muna natin. Kaya niyan, bumaba sa jeep. Pagka kayo galing sa jeep at tatawid kayo, lagi kayong tingin sa kaliwat kanan, mga kamaster, kasi may mga motor na sumusulpot minsan. Nahirap na pag kayo nadali, problema pa yun. Ganyan ang city driving, mga kamaster. Ganyang ka-traffic ang city driving. Malapit na naman tayo, mga kamaster. And thank God, safe naman tayo makakauwi. Safe tayo sa ginawa nating vlogs. Safe tayo sa ating kwentuhan. Thank God as always.
Very good si e-bike na itong kasabay natin mga kamaster. Nasa tabi siya. Ayan. Tricycle. Bihira naman eh. Ayan o, yung mga tricycle o. Bawal sa highway ang tricycle. Pero nasa gitna pa sila. Nakabot patuloy tayo ng stoplight. Bawal po ang tricycle mga kamaster sa highway ha. Kaya kung kayo nagta-tricycle, may mga nanguhuling LTO, ingat na lang po kayo dahil bawal po talaga ang tricycle sa highway. Pero wala yan talaga. Kahit na bawal is nasa gitna pa rin. Okay lang yan. Share the road nga. Hindi naman sa atin ang kalsate. So what do you think mga kamaster? Ang aking driving habits. Malakas ba akong mag-apak ng gas? Pangit ba akong magtimpla ng clutch? Feel free to comment down below mga kamaster. Delikado ba ako mag-drive? Sa mga nakita nyo na may mga pabigla-bigla na sobra yung tigil ko. Stop pa eh. Grabe talaga mga nagmamotor. Stop pa dito eh. Napasama tuloy ako. Yan, doon na tayo. Intersection Binyang San Antonio. Naiwan pa ako.
Grabe yung tricycle. Lodi. Kamusta ang road trip natin mga kamaster? Dito na tayo sa subdivision namin. Sana nagustuhan niyo yung ginawa kong video. And sharing sa inyo. Dahil alam ko matagal nyo ng request sa akin, especially yung mga new drivers ng manual transmission na hindi pa ganong sanay mag-drive. Dali lang mag-drive mga kamaster. Dapat na talaga inaaral sa pagdadrive yung daan ng yung kalsadang dadaanan mo. By next year mga kamaster, hindi na ako makagawa ng ganitong mga vlogs. Pero hopefully sana nandyan pa rin kayo sa aking YouTube channel. Patuloy na pa rin po akong suportahan. Tawa ko din sa hopefully na sana. Hopefully na sana pa. Sana suportahan nyo pa rin yung aking YouTube channel mga kamaster. So hindi man ako makagawa ng ganitong mga vlogs, kasi magiging busy na ako technically. Ng kalsada, ayaw mo lang tumabi-tabi ni ate.
busy na ako by next year mga kamaster. And sana patuloy niyo pa rin ako suportahan sa aking YouTube channel. Kung ano mang content yung gagawin ko. Possible baka bikers or mga kapadyak na tayo, kapidal. Puro pagpabike na ang gagawin ko mga kamaster. Tayo ay mag-exercise, magpapalakas ng ating katawan. So sana muli po mga kamaster is nagustuhan nyo po yung ginawa kong vlogs. And matagal nyo nang kung requested na sana magawa ko ng vlogs. So hanggang sa muli mga kamaster, nandito na po ako. Maraming salamat po.